yaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo, ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakaalam ng dapat niyang malaman, ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa Kanya. Tungkol sa mga pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan at iisa lamang ang Diyos. Bagamat may sinasabing ang Diyos sa langit o sa lupa, at maraming tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon, sa ganang akin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Subalit hindi lahat ng nakaalam nito may ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila ay handog pa rin sa Diyos-Diyosan ang kanilang kinakain. Palibhasa'y kulang ang kanilang kaalaman, nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Kaya't dahil sa inyong kaalaman ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan ito ng kamatayan ni Kristo. Sa gayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang iyong kapatid at itinanim sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Kaya kung dahil sa pagkain ay nagkakasala ang aking kapatid,
Hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako ay iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon, tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw ay Diyos ang lumikha. Satya ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ko ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako hindi tapat, ito iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa pagmamahalan natin, ang Diyos ay ating kapiling, pag-ibig niya'y lublubusin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ay ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan
ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Sa ngalan po ng kasama kong pari sa altar, si Father Vincentico Flores Jr. mula sa Diocese ng Antipolo. Magandang umaga po sa lahat. Kasama yung kanyang mga parishioner, no? Na susundo po sila dun sa pagdalaw ng kanilang imahen dito sa ating dambana. Ang ebanghelyo po ngayon ay kakaiba. Kung inyong narinig, sino po sa inyo ang handang magpasampal ngayon? Parang wala, ano? Sino sa inyo ang gustong ibigay yung suot ninyong damit? Siguro wala. Kasi ang batayan ng tao, pag siya ay naaargabyado, gaganti. Kasi sa lumang tipan, ito ang kaisipan. An eye for an eye. Kaya nga tayo mga Pilipino, di ba, mayroong kasabihan. Kung ano ang utang, siya rin ang kabayaran. Di ba? Yun yung usually naririnig natin sa mga taong mapaghiganti. Pero sa Ebanghelyo ngayon, inilalapat ni Jesus ang kaniyang mga salita sa human relationship. Ano ba ang dapat na maging batayan ng ating pakikipagrelasyon sa iba? Dahil kung ang magiging batayan lang natin ay gantihan, ito ay magiging walang katapusan. Ginantihan mo ko ngayon, gagantihan kita bukas. Ginantihan ka niya bukas, gagantihan ka niya sa isang linggo. Ito ang magiging cycle ng ating buhay. Kaya nga ang summary ng ating ebanghelyo, kung ating ilalagay sa iisang salita, ay ang golden rule. Ano po ang golden rule? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa sarili mo. Ayaw mo na magalit siya sa'yo, eh di huwag mo siyang galitin. Ayaw mo na mautangan ka, eh di huwag kang magpautang. Ayaw mo na i-chismis ka, eh di huwag kang mang-chismis. Di ba ganun lang? Ayaw mong masaktan, huwag ka ring manakit. Ayaw mong magpaasa, huwag ka ring umasa. Kaya nga sa kabuuan ng Ebanghelyo,
makikita natin kung gaano nakababad si Jesus sa buhay ng tao. Ito po ay karugtong ng Ebanghelyo kahapon na Sermon on the Plain, yung pong Beatitudes. Narinig nyo na po yung Beatitudes. Kay San Lucas, ang tawag po dito, Sermon on the Plain. Kay Saint Matthew, ang tawag po niya, Sermon on the Mount. Ano kayang kaibahan? Well, kung ating ilulublob ang ating sarili sa likod ng Ebanghelyo, si San Lucas gusto niyang ipakita si Jesus bilang ordinaryong taong nakauunawa sa araw-araw na takbo ng buhay ng tao. Kaya Sermon on the Plain, pantay-pantay. Titingnan natin siya bilang isang taong kasama nating nakauunawa kung ano ang laman ng puso ng bawat isa. Kaya nga po sa Ebanghelyo, ano ang kaibahan ng turo ni Jesus sa turo ng mga eskriba at pariseo? Mahirap yung kaniyang turo. Malalim ang hinihinging obligasyon ni Jesus sa mga taong nakikinig at sumusunod sa Kaniya. Bakit? Dahil kung pareho lang ang Kaniyang sinasabi na katulad ng eskriba at pariseo, di wala ng pagkakaiba ang Kaniyang salita. Di wala ng pagkakaiba ang Kaniyang pagkatao at pagkadiyos. Di wala ng pagkakaiba ang lahat ng lumalabas sa bibig. Kaya lahat ng naririnig ng mga taong sumusunod sa Kaniya ay naninibago at nagugulat. Sapagkat first time nilang nakarinig ng mga ganitong salita na magtatanong mismo sa sarili ng nakikinig kung bakit ko yun gagawin. Bakit nga ba? Bakit kailangan mong gawin na sampalin ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa? O hiningi yung iyong damit, ibigay mo? O nangutang, wag mo nang singilin? Bakit nga ba? Dahil mayroon pa pong mas mahalaga kesa masaktan ka. Tandaan ninyo, meron pang mas mahalaga sa buhay kesa mawalan ka ng pera. Meron pang mas mahalaga sa buhay kahit ipahiya ka ng iba. Meron pang mas mahalaga sa buhay kahit mawalan ka ng bahay. Ano yung mas mahalagang iyon? Ang pinakamahalagang iyon ay ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kahit hindi ka makilala sa lipunan o sa pamayanang iyong ginagalawan, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay kung ligtas ang iyong kaluluwa. Maganda nga mukha mo, hindi ka nga nasampal o hindi ka nasaktan, pero hindi naman ligtas ang kaluluwa mo, mas gugustuhin kong mukhang marumi, pero malinis sa paningin ng Diyos. Ito ang ipinamamanhik ng Diyos sa atin ngayon. Na kung tunay kang Kristiyano at tagasunod ni Kristo, kailangan mo ng triad of goodness. Ano ba yung triad? Tatlong sandigan ng kabutihan. Ano po yung unang sandigan? Pagmamahal. Love. Kung wala kang pagmamahal sa ginagawa mo, mawawala ng kwenta ang lahat ng ito. Kung wala kang pagmamahal sa iyong ministry, mawawalan din ng kwenta ang iyong ginagawa.
Ikalawang triad, ang kung meron tayong love at ang pagmamahal na yon ay kailangang makita sa good deeds, sa gawa, sa mabuting gawa. Dahil walang saysay ang pananampalatayang walang mabuting gawa. At ang ikatlo, kung nagmamahal ka sa Diyos at gumagawa ka ng tama, dadalhin mo ito sa iba or helping others. Upang sa pagtulong mo sa iba, babalik sa iyo ang biyayang iyan, siksik, liglig at umaapaw. Sino bang aayaw na kapag ikaw ay nagbigay, sila rin ay magbibigay ng kapalit? Ganon ang pagbibiyaya ng Diyos. Hindi ito makasarili kung hindi ito ay nag-a-abounds more than what you expect. Kaya po sa Ebanghelyo ngayon, lagi nating iisiping ang Diyos ay palaging magbibigay ng sorpresa sa mga taong sumusunod sa kaniyang salita at ginagawa ang lahat ng ito sa pagbabahagi sa ating kapwa. Huwag tayong mapapagod kahit na tayo'y nililibak ng iba, kahit na tayo ay binibigyan ng tuldok ng iba. Huwag tayong titigil sa pakikinig sa inspirasyon ng mga salita ng Diyos. Kung ikaw ay naantig sa ating ebanghelyo, tama lang yun. Dahil kung hindi tayo maaantig, wala tayong pagkakaiba sa mga taong masasama. Sapagkat ang tunay na pagkaantig sa salita ni Jesus ay nangangahulugang nakikinig ka at isinasa puso mo ang kaniyang mga biyaya. Kaya tatanggapin lang natin ang pagbibiyaya ng Diyos kung tayo'y sumusunod at nakikinig sa Kaniya. Amen? Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos Ama para sa tulong na ating kinakailangan upang sundin ang halimbawa ni Jesus na nagsasabi sa ating mahalin natin ang ating mga kaaway. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magbigay saksi sa kanyang sambayanan sa pamamaraan ng pagpapatawad, pag-ibig at kapatawaran upang masalamin ang kabanalan ng Diyos sa daigdig. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Yaong may galit at pait sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na naghihiwalay lamang sa kanila sa Diyos ang pagsunod sa kanilang hinanakit at suklam. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga pamilyang pinaghiwalay at nahati dahil sa kanilang kawalang bahala sa isa't isa, naway mapanumbalik ang dating pagkakasundo at alab ng samahan. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapayapaan ng isip na lumago sa pagpapahalaga nila sa kanilang natatanging bahagi ng pakikiisa kay Kristo sa kanyang pagpapakasakit. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo nawa sa aming mga puso ang hinanakit at basbasan mo ang aming pagsusumikap na mahalin ang lahat ng aming kapwa.
Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, ngunit hahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa iyo. Pasasalamat ng puso. Pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Fatima ng Marikina, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Pablo ng Cruz na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilid ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister.
Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindabatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ibigay ang huling pagbabasbas, atin pong dadasalin ang panalangin sa paglisan ng mga imahe ni San Pablo de la Cruz at Nuestra Señora de Fatima de Marquina. Magsiluhod po ang lahat. O mahal na San Pablo de la Cruz at Nuestra Señora de Fatima de Marquina, ang aming mga puso ay pudo ng pasasalamat dahil pinili mong manatili sa amin ng 1 linggo. Nagpapasalamat kami sa ating Ama sa langit sa pagpapaalam sa amin ng iyong buhay, misyon, mga pakikibaka at lubos na pagmamahal sa pasyon at kamatayan ni Hesukristo na naging pangunahing motibasyon at pinagbulan ng inyong lakas sa pagsasabuhay ng tungkuling ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo. Sa paglisan ng inyong mga peregrinong imahen sa aming simbahan, hinihiling namin sa inyo na manatili sa amin habang kami ay nagsusumikap na pasanin ang krus ng aming buhay. Partikular na ang itinalaga sa amin ng Panginoon. Manatili kayo sa amin upang kami ay maging isa pang San Pablo ng Cruz at Nuestra Señora de Fatima de Marquina sa mga taong nasa ilalim ng aming impluensya. Manatili nawa kayo sa amin upang ang aming buong simbahan ay patuloy na mabigyang inspirasyon na isabuhay ang inyong mga mithiin na tumulong sa mga nangangailangan upang ibigay ang aming pinakamahusay na pagsisikap sa pamumuhay. Panghuli, sa pag-alis ninyo sa aming simbahan, ipagkaloob mong sa amin ang iyong pagpapala at pagyamanin nawa kami ng pagpapalang ito ng lubusan upang kami ay maging sisidlan ng masaganang pag-ibig, awa at habag ng Diyos na nagmumula sa pasyon ng kamatayan ni Hesukristo, ang aming tanging pag-asa ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. San Pablo de la Cruz, Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Fatima ng Marikina, Ipanalangin mo kami. Jesus, Hari ng Awa. Maawa ka sa amin. Magsiupo po muna ang lahat. Tayo ay nagpapasalamat sa pagdalaw ng dalawang imahen mula sa Marikina, sa Diocese ng Antipolo. Tayo rin din po ay nagpapasalamat sa pangunguna ng kanilang kura paroko, si Father Vic Flores, kasama ng kaniyang mga parokyano. Atin po silang palakpakan. Maraming salamat po sa pagdalaw at sana sa susunod na taon muli naming matunghayan ang inyong dalawang pinakamamahal na patron. Konting kwento lang po. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi kami nagkagulatan ni Father Vic dito po sa sacristy. Dahil kami po ay dating magkasama sa Diocese ng Antipolo. Siya po ay philosophy, ako ay theology. Kaya lang po, nauna siyang naging pari sa akin. Kasi po siya po ay mas mabait kesa sa akin. Dahil ako po ay lumabas ng 15 taon, si Father Flores ay nagpatuloy, kaya siya yung naunang pari. Ako ay nagagalak na muli kong nakita ang isa sa aking kasamahan na naging pari din at naglilingkod sa Diyos at sa kaniyang sambayanan. Maraming salamat, Father Vic, sa iyong presensya at nawa ay isama mo kami sa iyong panalangin na maging banal sa harapan palagi ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Inaanyayahan ko po si Father Vic na samahan ako ng pagbibigay ng basbas sa inyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang,
Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipintuho ka namin. Halal mo ang aming buhay at kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luwalhati